Okay, dapat daw kasuhan na yung mga vloggers na nasa EDSA araw-araw. Okay. Oo nga naman ano, hindi nyo ba napapansin yun? Halos araw-araw nandun po sila. Oo. At ang masaklap pa dito, tinatawag lagi nila na bangag daw ang ating Pangulo. Kaya kasuhan na daw para makulong na. Okay, babati lang sana ako ng Merry Christmas sa inyong lahat mga kababayan at mga ka-explore. Kaso nabasa ko po itong comment. Oo, nabasa ko yung comment kaya medyo sabi ko bakit kaya? At nag-check din ako dun sa mga nagla-live dun sa EDSA. Ayan. So, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, mga ka-explore. Ngayon po ay Disyembre 23 na po. Bukas po ay Besperas na po ng Kapaskuhan or Pasko. Ayan. At sa mga mahilig uminom po dyan, drink moderately lamang po. Ano po? At sana isa puso po natin ang special na araw na ito, Disyembre 25 ay kaarawan or kapanganakan po or birthday ni Jesus Christ. Ayun. Pagbibigayan, pagmamahalan at pagpapatawad. Pero palagay ko mas mabuti nga kung araw-araw sana Pasko na lang, hindi po ba? Para araw-araw, magbibigayan at magpapatawaran. Yan. Ika nga yung magmamahalan, di po ba? Yan, oh. Kaya lang nakakalungkot pong isipin, ano po? Yung ating Vice Presidente po ay nagdeklara na hindi daw siya magpapatawad. Kung hindi ka pagpapatawad, kasama na yon, package deal kasi yun Yung hindi ka magpapatawad, hindi ka rin magmamahal at hindi ka rin magbibigay, di ba? Baka naman mga atwiran pang ating Vice Presidente, ano? Oo. Magbibigay ako. Yan. Magmamahal ako. Pero hindi nga lang ako magpapatawad. Babalik na tayo mga kababayan doon sa comment na nabasa ko kanina na dapat daw i-demanda na itong mga vloggers na sa EDSA Shrine na araw-araw, sigaw ng sigaw. Oo, namamaos na po sila doon. Oo, sila-sila lang naman nandun, ano? Puro paninira sa Pangulo. Yan ang totoo niyan. Napansin ko nga rin yan pansinin po ninyo yung kanilang mga thumbnail, ano? At ginawa na po nilang content. Ginawa na pong content ang pagla-live po doon sa EDSA. Kundi yan puro paninira lang talaga sa administrasyon. Wala naman po silang batayan dun sa mga sinasabi nila. Ano? Iniisip ko na nga lang din karapatan nila yan. Pero tama yung comment Dapat mabigyan ng leksyon itong mga ito dahil wala namang ginawa Puro paratang lamang, akusasyon lamang ang maririnig sa kanila. Di po ba? Araw-araw ginawang content ang paninira sa gobyerno. Araw-araw din na nating nakikita ang mga yan. Oo, ang mga magagandang nagawa po o ginagawa po ng administrasyon na hindi po nila nakikita. Yan. Oo, samantalang sila, may nagawa na ba silang mabuti? May nagawa na ba silang ikagaganda ng buhay ng bawat Pilipino? Oo, may nagawa na ba silang ikagaganda ng buhay ng tao? Sabi nga ng isang napadaon doon. Oo, sabi nung isang napadaon doon na nakakwentuhan namin, nakakailang dumaan doon kasi kaliwat kanan may mga kamera na nakalive. Oo, sila-sila lang naman nandun mga vloggers. Oo, kung may mga supporter man, mangilan-ngilan lamang. Ginagawang negosyo talaga ang EDSA Di ba? Totoo kaya na may pinaglalaban pa yung mga yan? Oo, nagtatanong lamang po kung may pinaglalaban ba o wala. O talagang ganun na lang ang buhay nila, di ba? Yung mga thumbnail nila, talagang kangay, mapapaklik ka yung mga thumbnail nila, yung mga title, grabe. Kung bago mo lang makita, ay magugulat ka talaga. Heto na talaga. Yan. Mga pulis, todo bantay. Grabe, nagdagsahan ng tao. Yan, oo. Grabe, ang daming sikat na personalidad na dumating. Yun Pero pag clinic mo, pinanood mo, ay nako. Sila-sila lang nandun mga kababayan. Oo, sila-sila lang. Nagkukwentuhan at ewan-ewan. May mga placard doon or yung mga thumbnail nila doon
Protect BP Sara. Ayan, oh. Pinapalabas ba nila na inaapi si Inday? Pero ang katotohanan, sila lang naman talaga ang nang-aapi, di ba? Oh, sino ba nagsimulan ng gulo? Sino ba unang gumawa ng kangay pagkontra sa gobyerno? Sila naman eh. Sila ang nang-aapi. Oo, inaapi nila yung ating presidente. Di ba? Ang gobyerno ngayon ay naiiba sa nakalipas sa administrasyon. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Kung dati hindi umiiral ang rule of law, hindi umiiral ang tamang justice system, basta kinalaban mo sila, ay nako, yari ka. Ganun po ang nakalipas. Kaya naman ngayon ayun, binabalikan sila ng kanilang mga nagawa. Ayun, kaliwat kanan po ang mga kaso ng mga yan. Lalo na po kay dating Pangulong Duterte at mga kaalyado niya, kita po ninyo. Si Kibuloy, nakakulong. Si Roque, nagtatago. Kaya lang si Roque, mabuti kung kaya mo magtago habang buhay ka, hindi ba? Kung hindi mo kaya, mas mabuting lumabas ka na rin. Para sa ganun, harapin mo. Oo, panindigan mo yung mga sinasabi mo at ipagtanggol mo. Napakagaling mong abogano, tapos nagtatago. Nako. Oo, yan sa katagalan din yan, sigurado masusuwak din yan si Roque. Si Duterte, si Bato, si Bongo, at iba pang mga dating opisyal ng nakarang administrasyon ay maaaring humarap po sa iba't ibang kaso. Ganon din po si BP Inday. Nako, nanganganib pang mawala sa pwesto ito. Marami pong problema ang haharapin ang mga Duterte, 10 ng kanilang mga kaalyado. Nagbigay na nga po ng rekomendasyon ang Quadcom dito po sa ating Department of Justice para sa mga isasampang kaso kay Duterte at iba pang mga kasama. Kaya ito ay pinag-aaralang mabuti ngayon ng Department of Justice or ang ating DOJ. At malamang sa malamang, pagkatapos po ng bakasyon na ito, lalong iinit pang ulo ng mga pinangalanan po ng Quadcom. Ngayon pa nga lang, isang senador na naman yung nag-react, binira ang Quadcom. Sinabing malaking kasinungalingan daw ang report ng Quadcom. Para mag-rekomenda ng pakakasuhan ito pong si Duterte at ng kanilang mga kasama. Kilala nyo naman po siguro kung sino yung sinasabi ko, po. Itong nakalipas kasi nagkaroon po ng ambush interview dito kay Senator Utol Kong Hudlom. Ang sabi niya, mahirap magkomento diyan. Pero bigla-bigla, hindi lang komento, talaga nagbigay na ng reaction Oo, nagkomento na, nag-react na. Taong bayan po ang nagluklok sa kanya kay Senator Padilla. At sana naman maging prioridad naman niya ang taong bayan na nagbigay ng karapatan para maglingkod at magsilbi bilang isang senador ng bansa. Pero bakit ganon? Pag-usapang Kibuloy at ang mga di umano'y biktima, doon na lang siya sa Kibuloy, baliwala na yung mga biktima. Kailangan si Kibuloy ang unahin. Ganon din po. Pag sinabing Duterte at di umano'y mga biktima ng EJK, Duterte. Oo, bahala kayo dyan, mga biktima kayo. Ganito ba ang dapat na lingkod bayan natin, mga kababayan? May kinakampihan, pero hindi ang taong bayan. Mga kababayan, dadagdagan pa ba natin ulit or uulit pa ba tayo sa ganito? Sa ganitong uri o klase ng tao na maglilingkod sa atin? Isip-isip naman po, mga kababayan at mga ka-explore. Kung mahal mo ang inyong sarili at mahal mo ang bansang Pilipinas, huwag na tayong umulit or huwag na tayong magdagdag. Di ba? Huwag na natin dagdagan pa. Pag nangangampanya, gamit ang taong bayan. Ako ay para sa taong bayan, maglilingkod sa mamamayan. Pagkatapos pagkatiwalaan, iniwan ang taong bayan. Sumama sa mga pinagkakautangan ng loob, pati katwiran na wala na sa kanyang katauhan. Ang importante, may pagtanggol ang mga katropa at mga kaibigan. Ganyan si Utol Kong Hudlom. Ngayon,
may isa na namang gustong maging senador, mga kababayan ko. Kilala nyo siguro ito, ano? Oo. Gusto maging senador na ngayon pa lamang, senador ng Duterte na ang gusto niya. Ipagtatanggol ang mga Duterte. Ang sabi nga niya, walang magnanakaw na Duterte. Gustong maging senador, pero para maging senador ng mga Duterte lang. Si Ipi po, ang sinasabi ko, si Philip Salvador. Yan. Siya po ang tinutukoy ko po. Ano po? Bahala na po kayo kung iboboto po ninyo siya. Iboboto niyo yung ganitong uri ng politiko. Ano po? Hindi ko po naman kayo pwedeng manduhan or sabihan. Binibigyan ko lang kayo ng pointers. Pero kung ako po ang tatanungin, kahit anino po ng pangalan ni Ipe, ayaw ko makita po sa aking balota. Ang hiling ko naman sa mga nakapaligid o mga nakaupong opisyal ng Marcos administration, sana pamarisan naman po natin ang kabutihan ng ating Pangulo. Maging makabayan, unahin ang kapakanan ng bansa at mamamayan. Iwasan ang korupsyon at huwag maging taksil sa Pangulo. At sa bansang Pilipinas, syempre, kailangan nating ipagtanggol ang West Philippine Sea. Yun lang po. Mabuhay ang bagong Pilipinas.